So yun, good morning guys. Solve tayo guys ngayon ng trigonometric problem. So, a flagpole 3 meters high stands on top of a pedestal 2 meters high above the ground. So, at a distance of x meters from the base of the pedestal and on the same horizontal plane of that of the pedestal. So, the flagpole and the pedestal subtends an equal angle. So, we need to find the value of x. So, guys, ang pinapahanap sa atin dito guys, yung distance or yung horizontal distance ng base ng ating structure, which is itong flagpole plus pedestal, from a certain point. So, kahit saan naman tayo maglagay ng point natin, as long as horizontal siya, okay, perpendicular siya dun sa ating pinaka-item, is okay lang. No? So, ito yon. So, dito ko napili yon. Siyempre, ang distance yan is sabi, yung x meters yan eh. So, hanapin natin yan. So, sinabi rin dun sa problem na meron tayong pedestal, which is 2 meters height, at surmounted naman siya ng isang flagpole, which is 3 meters. So, pag pinag-add natin tong height natin, may makakabuo tayo ng 5 meters. Okay? So, dahil subtended to, meron tayong dalawang mapoproduce na angle. Okay. However, yung angle na yun, binigyan tayo ng clue, they are equal, no? Equal sila. So, drawing na natin para mas maintindihan natin. So, syempre, ito yung point natin sa ground. Yan, magre-reflect dito yan sa top naman ng ating flagpole, as stated. Ngayon, may subtended angle tayo, okay? Doon rin sa certain point na yon, nga lang doon naman sa top ng pedestal natin, which is ito. Sabay natin yung kulay. Yan. Aesthetic. Shish. Okay. Sabi, syempre, meron tayong mapoproduce na angle dyan. Sabi, sa problem, no? Ito is theta. Okay? So, pwede ko kasing pangalanan to guys ng beta, itong part na to. However, itong part na to. However, sinabi dun sa problem na meron tayong equal angle. So, kung nag-assign ako ng theta dito, di theta na lang rin to. Okay? Tapos pag pinagsama naman natin yan, no guys, malinaw naman sa atin na 2 theta yan. Pinag-add lang natin yon. Okay? So, paano gagawin natin dito? So, ang atake natin dito, no, guys, is gagamit tayo ng tangent rule, no? So, tangent, recall lang natin, no, opposite over adjacent yon. Sorry, mukhang theta yung O ko, pero O yan, over adjacent. Okay, TOA. So, let's try to solve. Okay. So, doon muna tayo guys sa, nga pala guys, makakita nga pala tayo guys dito ng maliit na triangle. Ito yun, no, maliit na triangle. Shadean ko na lang ha. Diba, halata naman sa picture na right angle yan. And of course, may malaki tayong right triangle. Ayan, no. Ayan, kulayan ko muna kasi. Yan, di ba? Ang laki. So, meron tayong dalawang right triangle na produce. So, solve na tayo, no. Saan nyo ko muna gustong unahin? Yung maliit o yung malaki? Siyempre, doon muna tayo sa maliit. Ito muna, no, guys. So, pangalanan natin yung ST na lang, no, para small triangle. So, yung tangent nyan, guys, is equal sa saan? Sorry. Tangent. So, theta yung ginamit natin dito sa maliit, no? So, theta is equal sa, ano yung opposite niya, guys? O minus, yan. Ano yung opposite niya? Siyempre, yung height ng pedestal, no? Ito yung, ayun, no, 2 meters. Diba? 2 meters. So, 2. Tapos, yung adjacent niya, which is ito. Yun yung x natin. Okay? So, doon naman tayo sa big triangle, no? Ito yun. Yan. Yung naka-shade. So,
meron tayong height, no, na binigay. Anyways, pangalan natin siyang big T na lang. So, tangent rin yan. Tangent relationship lang, guys. Theta, ano yung theta natin? Since ito na yung nasasaklaw natin, guys, yung buo ng triangle, no? Di ba meron tayong theta na blue, tas theta na pink? So, pag pinagsama natin yan, theta plus theta. So, theta plus theta. Since equal naman raw sila as stated dun sa problem, di ba 2 theta na yan? Ayun yun, no, guys. 2 theta yan. So, yun na lang lagay natin na 2 theta. Is equal dun sa opposite niya naman, no? So, ito yon. Ito yung 2 theta natin. Ang opposite niya is, yan yung 5 meters. Kasi big triangle na eh. So, 5. Tapos, yung adjacent niya, guys, is yung x. Okay? So, yan. Nakapag-formulate na tayo ng dalawang equation. So, mag-let na lang tayo ng variables, no? So, ito na lang gagawin ko. I-isolate ko na lang, guys, yung x. Okay? So, itong x na to, ililipat ko dito. Pagpapalitin ko lang sila para masubstitute ko na lang. So, x is equal sa 2 over tangent theta. Yan. 2 over tangent theta. So, ngayon, itong x na to, pwede ko nang isubstitute ngayon dito sa equation na to. Diba? So, magiging, substitute natin tong x na to dito, ha? Okay? So, dito na natin lagay. May nating kulay. Yellow na lang. So, tangent theta is equal sa saan? Sa 5 over 5 over x. Ano ba yung value ng x natin? Di ba ito? So, yun. 2 over tangent theta. Sorry, mukhang beta. Okay? So, dito natin lagay. So, ito na yung magiging equation, working equation natin, okay? So, since gagamit tayo ng calculator, no, guys, maganda kasi na since degree pa yung hinanap natin, yung angle yung kinukuha natin, maganda na tulungan na natin yung calculator natin by means of etong part na to. Di ba denominator tayo, ililipat ko na lang siya dito. So, baling input ko na lang sa calculator is 2 tangent, simplifying further lang na, guys, 2 theta over tan theta. Ilipat ko lang, guys, is equal sa 5. Okay? Ngayon, masosolve na natin to, no? Using our scientific calculator. So, kung pwede mo rin namang gamitan to ng identities, no? Pero, medyo siya mahirap siya para sa akin kasi hindi ko siya kabisado. So, gamitan na lang natin. Maximize na lang natin yung use ng calculator natin. So, gamit tayong calculator. Sorry. So, yun. So, guys, no? Input lang natin. So, 2 tan 2 alpha x natin to over tangent ng alpha x is equal naman, guys,
sa 5. So, in-input ko lang to. So, shift solve, no? Tulungan na natin yung calculator natin. So, since theta yung hinahanap ko, so karaniwan kasi, naglalagay ako ng value lalo na pag yung degree yung hinahanap ko. So, ang pwedeng value ko dyan, laki. So, nasanay lang ako na nilalagay ko dyan, solve for value of x. Lagyan na natin 9. Para matulungan natin siya. Mas mabilis natin mapalabas yung sagot. Since yung theta hinahanap natin no? Medyo complex yan. So, ang sagot natin is 24.09. Ayun guys, no? Dito pala guys, x, no? Pero syempre, x rin yung hinahanap natin sa problem. Baka malito kayo. Theta yun guys, no? Yun yung hinahanap natin 24.095 degrees, no? Yan yung theta natin. Ang tinatanong yung value ng x. So, pwede natin i-substitute yung theta dito sa dalawang equation natin. Pero para madali, gamitin ko na lang rin to. Okay. So, tan, bigyan ko na ng tan theta. Ito yun, no? Gamitin natin to. So, theta natin, ito na nasolve na natin. Sabihin natin 24.1 degrees na lang. Hindi, pero sige, lagay na rin natin 0.95 degrees is equal naman dun sa opposite natin. So, yun, nakalagay naman na dun 2 over x. So, yung x value pala natin or yung x horizontal distance natin is equal sa, so yan, in-store ko yan lagi sa a, sa kahit anong variable naman dyan para hindi ko na kukopyahin, no? Tsaka para mas exact pa yung makuha natin sagot, 2 over alpha x. So, shift solve natin. Yes. Ayun guys, nagpalabas na natin yung value ng ating horizontal distance. That is 4.472. 3 decimal places tayo lagi. 4, bay natin yung kulay. Ito na lang. 4, 0.472. And of course, yung ating unit, meters. Natin. Kuha natin guys sa sagot. So, yun lang guys. Thank you for watching. God bless sa inyo.